So, mic check, mic check. So, ito talaga yung tanong ng karamihan sa pagiging storekeeper. Lalo na yung mga viewers ko na hindi ko na nasasagot. So, ito na yun. So, I hope na panoorin nyo. So, yung dalawa kasi yung pagiging storekeeper. Isa sa F&B storekeeper, isa naman is hotel storekeeper. Mostly yung mga hawak ng hotel storekeeper is mga notebooks, uniforms, tsaka yung mga cleaning material na kailangan sa barko. So, ito nga pala yung grupo ko that time nung last contract ko. So, medyo konti kami that time kasi magda-dry dock na yung barko namin. So, i-breakdown natin yung pagiging storekeeper. So, as a F&B storekeeper, so, sobrang dami mong information na nakatatak sa utak mo. So, kailangan sa ulo mo yung mga produkto, tapos inventory mo pa, kailangan tugma kasi may mga yung tinatawag nating inspection sa barko. So, i-inspectionin kayo, kailangan tugma yung mga produkto. Tsaka syempre, may maintain mo din yung cleanliness ng store na hawak mo. So, ganun kahirap. But, meron din naman talagang tinatawag na pahinga or petics mode ang isang storekeeper. Once na may mga diskarte kasing ginagawa dyan eh. So, may experience nyo na lang yun once na nandun kayo sa barko. Bibigyan ko na lang kayo ng example. For example, kung nagawa nyo agad yung trabaho nyo in the morning, so in the afternoon is pwede na kayong magbantay-bantay lang or petics mode ba na tinatawag. Pero kung gusto nyo pang magtrabaho is up to you. Nasa inyo yung trabaho. So, ayan. Ito naman yung time na nasa beverage ako. So, tumutulong ako sa beverage that time. So, mga hawak niya is all beverage product. Kasama na dyan, syempre, perfect is yung mga alak. So, ayan, ito yung tsura ko nung nasa last contract ko pa. So, ito nga pala yung time na to, hindi ganun ka dali sa akin kasi tatlo yung hawak kong store. So, medyo mahirap. Dry store siya pero tatlo yung store na yung hawak ko. Tapos, may time pa na umawak din ako ng cheese store at kasama na dyan yung ice cream store. So, napakahirap dito kasi napakalamig. Actually, nag-negative 25 degree Celsius yung kamay mo sa tagal ng pag-i-store. Last contract ko actually punong-puno yung store namin na yan ng ice cream. Sobrang puno niyan. Tapos nagdidikdik pa kami ng mga yelo kasi yung store namin that time is parang sira. Parang kailangan mo siyang i-defrost. So ganun. Medyo mabigat na trabaho para sa akin that time. Tapos at nung time na yon, way back nung last year is medyo puno yung store namin na yun. Yung problema pag naglo-loading kami. Once na inuna yung mga ice cream product is kailangan within 30 minutes is may pasok mo na siya sa ice cream storeroom because yun na nga dahil matutunaw. So yan naman yung disaster days ko sa barko. So nag-rough sea. So, alam nyo naman yon yung rough sea is maalog yung barko kasi nga malalakas yung alon and ayan, nagbagsakan yung mga produkto ko. So, nasa cheese room ako niyan. Milk and cheese room ko. So, nagbagsakan yung mga yogurt ko at yung mga gatas kasi hindi ko siya na-manage ng maayos at kaya hindi kami nakapag-prepare that time. So, ito naman yung time na fully loaded yung aking store. So, sa cheese pa din yan. Cheese, milk, dairy products. As long as mga gatas at mga dairy products, yan yung hawak ko that time. So, sobrang stress din kasi bukod sa sobrang dami mong product is kailangan may pasok mo nga din siya within the time
kasi sobrang hirap lalo na kung dalawa lang kayo, tatlo lang kayo, kailangan mabilis niyo siya maipasok kasi nga masisira yung gatas at yung yogurt once na nainitan siya. So, siyempre yung barko naman namin is pumupunta sa mga summer na bansa. So, kailangan mabilis mo siyang maipasok dahil mainit din sa labas na 'yan sa area na 'yan, yung nakikita niyo, mainit diyan. So, saktong tamang-tama lang talaga yung init. So 'yan yung sinasabi kong Petix mode. So, sa bandang hapon nakapag-Petix mode naman ako. Tsaka 'yan, umaakyat pa ako sa open deck para magkape, para magmuni-muni, para makakita or makasagap ng sunlight. So, ayan yung time na yun. So, sobrang sobrang ano rin namin dun, hindi naman gano'n kabigat yung trabaho. But in a loading day is iba talaga pinaka pinakatrabaho namin. Parang more than 12 to 13 or 14 hours kami nagtatrabaho that time 'no, 'pag loading. So, busy day talaga namin 'yun. So, about sa sahod at side hustle naman is nagre-range ako ng $1,000 to $1,100 'yun to na salary. So, yung sahod ko 'yun and then meron pa akong mga extra side job like yung mga natulong ko sa mga bagahe, luggage, sa housekeeping. So, not bad at all kasi kahit papaano meron akong extra income na pandagdag or panggastos ko once na nalabas ako. Siyempre magastos kasi ako kasi nalabas ako ng barko when we have, shore leave. So, ayan naman yung full storage ko before akong umuwi. So, magko-crossing kasi kami. We are in Brazil that time and magko-cross kami going to Europe again. Kaya nagpe-prepare ako. Nagpe-prepare din yung amo ko ng fully loaded stock para hindi kami maubusan once na tumawid kami ng Europa and we need to manage all that kasi kailangan ng ano, kasi may pasahero kami and masama pa dun yung pasahero namin is parang more than and a half pa sa buong cruise. So, sobrang dami pa rin kaya kailangan namin ma-manage siya within 7 days going to Europe. So ayun, gano'n siya kahirap. So I try to make part 2 for this video kasi medyo maikli yung nagawa kong video. Pero maraming salamat sa panonood and don't forget to subscribe. Peace out.